So yun po guys, and magandang araw po ulit sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin. So mula pa rin po ito sa naging upload po ni Chris na sa kanyang YouTube channel, kung saan nga po is nabanggit po niya doon yung about nga po sa mga madadamot na tao, na ayaw daw po talaga niya sa madadamot na tao. Kumbaga galit daw po siya sa mga madadamot na tao kasi nga po hindi naman daw nila madadala ang pera po nila sa kabilang buhay. Kasi doon sa doon sa vlog po niya, 'di ba? Nabanggit po niya na yung mga pinsan po niya na maliliit is binibigyan nga po niya ng pambaon. Kaya gustong-gusto daw po ng kanyang mga pinsan na andun po siya kasi binibigyan nga po niya ng pambaon. Kaya sinasamahan po siya lagi ng mga pinsan po niya sa bukid kapag may ginagawa siya doon, tinutulungan siya. At yun, sabi ni Chris na talagang hindi daw po siya madamot at talagang mapagbigay po siya sa kanyang mga pinsan at maging sa ibang mga tao. Nabanggit po niya bigla na ayaw daw po talaga niya sa mga taong madadamot kasi wala naman daw mapapala yung mga madadamot kasi kahit na gaano pa karami yung pera nila ay hindi naman daw nila ito madadala sa kabilang buhay, which is totoo din naman. Marami kasi mga taong ganyan yung alam mo naman na meron pero ayaw talaga nilang tumulong, although naintindihan din naman natin kasi may iba din naman kasi na abusado rin po pagdating sa paghingi ng tulong. Siguro yung ibig sabihin ni Chris na siguro yung mga deserve na tulungan ba, kasi may mga tao din naman na hindi deserve tulungan, like yung tinulungan mo na tapos nakita mo na lang na ipinagsugal, ipinang-inom or kung ano-ano pang ginagamitan sa pera. So yun, mga taong yun hindi na kailangan ng hindi na dapat pang tulungan pa muli, hindi na nila deserve pang tulungan. So yung mga tao talaga na kailangan ng tulong, like yung mga katutubo talaga na nakikita po natin na nangangailangan ng tulong, so sila po yung mga dapat tulungan. So yung iba kasi kahit na humihingi na po ng tulong yung mga kababayan po natin, deserve din naman na tulungan. At alam naman po natin na may pera sila, mayaman sila, ganito ganyan, pero ayaw po nilang tumulong. So yun po yung ayaw ni Chris, na yung mga taong ganoon ba na madadamot po, kahit na nakikita naman po natin na marangya ang buhay, ganito ganyan, ay ayaw pa rin tumulong kahit na napaka konting tulong lang naman sana yung hinihingi ng ibang mga tao sa kanila. Maging ako dati kasi is na-experience po yan, yung humingi po ng tulong nung bata pa po ako kasi medyo hirap din talaga sa buhay. So naranasan ko rin po na humingi ng tulong tapos hindi na pagbigyan. And yun, nakita ko talaga na meron kasi dumaan naman sa harap namin bumili ng napakaraming bigas, tapos nanghiram lang sana ng kahit 1 kilong bigas pero hindi nagbigay. Pero anyway, tapos na po yun So naintindihan ko rin naman sila kung bakit ayaw po nilang magbigay. Pero yun nga, sa mga tao kasing ganoon na kahit na kaunting bagay lang naman sana ay ipinagdadamot po nila, di ba? So tama po yung sinasabi ni Chris na hindi naman nila madadala sa kabilang buhay po yung mga pera po nila. At aanhin naman po nila yung pera po nila kapag namatay sila, di ba? Mas okay po na kumbaga habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, hanggat may extra po tayong pera, hanggat kaya po nating tumulong sa mga taong deserve tulungan, of course, ay tumulong po tayo. Kasi yun nga, mahirap din naman na nakikita po natin yung mga kababayan po natin na naghihirap. Although hindi naman natin sinasabi na tulungan natin lagi. So yung kaunting tulong lang, kung ano lang po yung extra, kung ano lang po kaya nating itulong. And also, tingnan din po natin yung kalagayan ng tao, kung deserve bang tulungan, kung ganito ganyan. Also, i-advise din po natin sila na hindi palaging ganito may tulong. So dapat magsikap din po sila para sa kanilang sarili, para sa kanilang pamilya. So kasali dapat yun sa pagtulong. Kumbaga yung pagbibigay po ng advice sa kanila is tulong na rin po yun sa kanila para mas lalong magiging maayos po ang buhay po nila. Kasi inulit ko nga po, hindi lahat ng pagkakataon may tumutulong sa kanila, kasi yung mga tao din naman, di ba, gipit sa buhay. Kaso nga lang, yung mga tao talagang mayayaman, kahit na napakayaman na po nila, yung kaunting tulong lang sana ay yun nga, ipinagdadamot pa po nila. Kaya yun din ang ipaintindi din po lagi natin sa mga taong nangangailangan din po ng tulong, na wag lang din laging umasa din po, kasi baka masaktan lang din po sila sa bawat paghingi po nila ng tulong tapos hindi na pagbibigyan, di ba? So pinaka-importanting tulong or pinakamagandang tulong na maibigay po natin sa kanila after natin silang matulungan sa kailangan po nila is yung payo na magsikap, magsipag para sa susunod hindi na kailangan nilang humingi ng tulong at may chance pa na sila na po ang tutulong sa susunod, di ba? Yan po, ano na pong pinagsasabi ko, kung hindi ko na po maintindihan kasi ang sakit po ng ulo ko. Ayan may eye bags na naman po tayo kasi inatake na naman po tayo ng natin,
panic disorder, yung ano ba, parang bigla-bigla akong kinakabahan, tapos hindi makatulog. Yan. So yun, babasahin pa natin yung ilan po sa mga komento. Jubil Lagbog, take good care of yourself. Tama nga naman na anin mo kayamanan kung tayo kukunin ni Lord, hindi madadala yan, kaya wag madamot. Sharing is caring. Oo naman po, yun nga po yung sabi ni Krishna na kahit gano'n pa kayaman ng isang tao, kapag namatay ito is talagang bulate na lamang po ang makikinabang sa katawan po ng isang tao kahit gano'n pa ito kayaman. So yung mga perang natira sa kanila, so hindi nila madadala ito sa kabilang buhay. So habang nabubuhay pa po tayo dito is i-share po natin ito sa mga deserve din pong tulungan. So wag din, kumbaga kung magbigay din po tayo ng tulong, inulit ko nga po na tingnan po natin yung kalagayan ng isang tao kung karapat dapat ba ang tulungan o hindi. Katanos Remy Andrade, ikaw nga ba ay na dapat tularan, mapagmahal sa whole family, ingat sa kalusugan, Ploy, para tuloy-tuloy ang paggalaw mo, stay fit and healthy. Marami nagmamahal sa iyo, God bless you, dearly. Ayan. Totoo naman po yun, talagang dapat tularan po si Krishna kasi inulit ko nga po gaya ng sabi ko sa nakaraang reaction video ko na kumbaga si Krishna po is po siya, kumbaga role model po sa mga anak, sa mga kabataan po na kumbaga maging isang responsableng anak, maging responsableng kapatid, maging responsableng kapamilya, kasi talagang ginagawa po ni Krishna ang lahat para sa kanyang pamilya. So isa po siyang napaka-responsableng kapamilya at anak po sa kanyang pamilya. Ulit-ulit tayo. Jean Palomaria, swerte mo Krishna, ang mabait at masipag mga pinsan mo kahit mga bata, marunong na tumulong, nakakatuwa. Mabait kayong mga bata at pinalaki kayong maayos ng mga magulang nyo. Keep it up, Krishna and kids. Ang mga bata kasi sa bukid is bibihira lamang po yung tamad sa bukid ng mga bata. Madalas po talaga or halos lahat po talaga is mga masisipag kasi doon sila namulat pagka mulat pa lamang ng kanilang isipan is nakita na po nila kung gaano po kahirap ang kanilang buhay, nakita nila kung gaano kasipag ang ginagawa ng kanilang mga magulang, ng kanilang pamilya para silang mabuhay. So yun po yung nakikita ng mga bata at nasusunod po nila. Kaya yung mga bata sa bukid talaga is mga masisipag po yan sila. Para kumbaga bata pa lamang sila, so marunong ang dumiskarte para pagdating ng panahon, kung kailangan man nilang mabuhay sa kanilang sarili, ay kaya po nila kasi nga po sa murang edad pa lamang po nila is nakita na po nila or kaya na po nilang gumalaw ng sila lang. Imelda Gallardo, true, dapat huwag kang madamat kasi pag namamatay tayong talagang walang madadala, kaya habang may pagkakataon na may nangangailangan dapat tulungan, maliit malaki ang importante makatulong ka. Love you, baby loves, Krishna, ang galing mo talaga, pagpalaan ka nawa ni Lord sa lahat ng ganap mo sa buhay. O naman po, yung sinasabi po nila na kahit kumbaga meron kasi mga nagrereklamo na kaunting tulong lamang po yung ibinibigay, ganito ganyan. So kahit na maliit man yan o malaki, tulong pa rin po yun. Kahit na piso pa nga lang yun or kahit bigyan mo yan ng chichirya or wag naman chichirya, biscuit na lang, ay malaking tulong na rin po yun. Kasi maliit man o malaki, ang importante is kung ano po yung nasa puso mo ba, kung gaano ka bukal sa yung puso ang pagtulong sa ibang tao. Yun po yung pinaka-importante sa lahat. Yung kumbaga sincerity sa pagtulong po sa kapwa. Ellie Marianito, tama ka dyan, ang mga mabuting asal lang ang madadala natin sa kabilang buhay. Tuloy mo lang, Krishna, ang mga mabuti mong ginagawa sa iyong buhay. Sana huwag kang magbago sa ipinakita mo ngayon na kabutihan. Sana hanggang sa dulo ng walang hanggan, ganun ka pa rin, ingat ka lagi, alagaan mo sarili mo, Allah bless you always. Bago ka umalis, mag-pray ka muna. Ayan. So, ipag-pray po natin na magtuloy-tuloy nga po itong kabutihan ni Krishna. At alam ko naman hindi siya magbabago. Kasi lumaki po siya sa bukid, lumaki siya na mapagkumaba, lumaki siya na responsable. So, kung ano siya noon, alam kong hindi siya magbabago pagdating ng panahon kung ano man po ang marating ni Krishna sa kanyang buhay. Joseph, ingat ka po palagi, idol Krishna. God bless you and palagi ka po. Palagi ko po okay. And I'm always praying for you. Kay ipagpatuloy mo pa lang, ang kabutihan mo po ay ikaw, huwag magbago. Ang iyong kabaitan, God bless, okay. Naguguluhan ako, pasensya na po. Basta sabi niya dito is huwag daw magbago si Krishna, yun po yung pinaka core nito. And always pray daw po si Krishna para sa kanyang buhay. Ayan. Asmin na Mosa, mahal ka ng mga pinsan mo, ibig sabihin niya mabuti ka sa kanila, gustong-gusto kanilang kasama. Get well soon, mamimiss ka namin pag wala kang upload. O naman po, alam naman po natin na mahal ni Chris, mahal siya ng kanyang mga pinsan kasi hindi naman sasama ang mga pinsan niya sa kanya, hindi sila tutulong sa kanya sa mga ginagawa ni Chris sa bukid po niya kung hindi siya mahal ng mga pinsan po niya. Although sinasabi na natin na kaya sila
tumutulong kasi nga po may natatanggap sila ng kaunting pera, pero alam ko naman na deep inside sa mga bata is andun yung pagtulong sa andun sa kanilang puso yung pagtulong talaga sa kanilang Ate Chris na. Kumbaga, reward na lamang po nila yon, or reward ni Chris na yun sa kanila dahil nga po sa ginagawa po nila. At yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.